Mosyong humihiling na patawan ng preventive suspension sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, House Committee on Appropriations Acting Chairperson Stella Kimbo at ang dating chairperson ng komite na si Representative Zaldico, inihain sa Ombudsman. Base sa mosyon, nasa mataas na posisyon, may kakayahan at may impluwensya ang mga respondent. Kaya umano nilang gawa ng paraan na masira ang mga ebidensya para sa naunang reklamo laban sa kanila kaugnay sa 2025 national budget. Ito ang isinampang graft complaint dahil sa umunoy mahigit 200 bilyong pisong isiningit sa budget gamit ang mga iniwang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Wala pang pahayag tungkol dito sina Romualdez, Dalipe, Kimbo at Co. Paghuli sa ambulansyang dumaan sa EDSA busway noong February 13, kinwestiyon ng alkalde ng Angono, Rizal. Ayon sa Special Action Intelligence Committee for Transportation o DOTR-SAIC, tiniketa nila ang driver dahil wala raw siyang naipakitang patunay na emergency case ang sakay na pasyente. Tiniketan din dahil hindi otorisado ang kakonvoy na motorsiklong sakay ang isang pulis. Pero sabi ng alkalde ng Angono, pneumonia at tuberculosis ang sakit ng pasyenteng isang person deprived of liberty o PDL na kinailangang dalhin sa tertiary hospital na wala sa kanilang bayan. Kalahati na nga lang po yung baga, kaya hirap pong makahinga yung pasyente. Naka-oxygen nga po. Kapag in transit na walang pa ng oxygen, pwedeng mamatay yung preso o yung pasyente. Wala rin daw available na patrol na sasakyan noon, kaya nakapribadong motor ang pulis naka-convoy. Gayunpaman, kinikilala niyang posibleng may di pagkakaintindihan nang magpaliwanag ang driver ng ambulansya sa mga tauhan ng SAIC. Sana raw ay maiayos sa mga ito. Naibalik na raw ang pasyente sa kanilang bayan pero inihiwalay muna sa kanyang mga kasamahan sa piitan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.